At ito na nga, kinuha ko na nga yung mga in-order ko sa Lazada na gagawin kong sabon. Bali yan yung dishwashing liquid at saka yung mga pet bottles na 250 ml. In-unboxing ko na nga para if ever din na may problema sa diniliver ay may ipapakita tayong video kay Lazada. Tapos nang mabuksan ko nga ay ibang iba siya dito sa mga ingredients na ginagamit ko noon nasa Cubao pa ako. Bali kumuha muna nga ako dyan ng 1.5 na bote para naman dun sukatin yung tubig kasi ang nakalagay 14 liters yung kailangan. Bali ang ginawa ko ay dalawang bote ng 1.5 liters equivalent to 3 liters. Nilagay ko lang siya dun sa may kaldero. Para alam ko na din kung hanggang saan lang yung tubig para tuloy-tuloy na yung pagsalin ko hanggang sa maka 14 liters na ako. Bali ang una ko nga dyan nilagay ay yung parang gel. Ang tawag dun ay surfactant. Kailangan mo nga lang siyang ilagay ng tuloy-tuloy para nang sa ganun ay hindi magbubuo. Bali yun na nagpapabula sa sabon. Sunod kong nilagay na parang nasa bote ng mantika, yun yung tinatawag na 6-in-1. Nandun na yung preservative scent, sidea, basta pati ibang mga component niya. Tapos kailangan nga talaga ay tuloy-tuloy lang ang paghahalo mo para nang sa ganun ay ma-mix very well. Tapos nga ay nagpatulong na ako kay mama kasi siya ang maglalagay ng salt. Bali kailangan nga kasi ay tuloy-tuloy din ang paghahalo niyan kasi yan ang nagpapalapot sa dishwashing liquid natin. Ngayon ko nga lang napansin na talagang sinasaid pala ni mama yung mga laman ng mga bote. Bali sa paggawa nga ng sabon ay kailangan lang talaga na matyaga ka maghalo at hindi madaling mangawit. Or mas maigi din na may kapalitan kayo sa paghahalo. Ayoko na, pagod na ako. I-rest natin ng 24 hours. Tapos bukas pa yan anuhin, sasalin. Yun lang guys, bye-bye. At ito na nga the next day, kinuha na namin ni mama yung mga gamit para naman maisalin na namin sa bote yung mga dishwashing liquid na gagawin. So as you can see ay green na nga siya na wala na yung mga bubbles tapos malapot na talaga. Kaya naman pinagtulungan na namin ni mama para madali ring matapos at marami kaming magawa. Bali ang ginamit ko nga na imbudo rito ay yung para sa chili garlic ko. Yan yung ginamit ko dati nung nagbebenta pa ako ng chili garlic pero ngayon ay dito mo na gagamitin sa dishwashing liquid. Bali bibili na lang ako ng panibagong imbudo para sa chili garlic kapag magsisimula na ulit ako magbenta. Medyo mabagal pa nga ang pagtatakal ko dyan dahil tinatansya ko pa kung gaano karami kasi baka mamaya umapaw pero hindi naman pala. So bali 3/4 scoop nga ng ladle yung ginamit ko para sa isang bote. Depende naman kasi yun sa ladle na gagamitin nyo kung gaano kalaki. At ito nga si mama ang taga-takip. Sabi ko nga sa kanya make sure niya na talagang nalaki yung tipong may tutunog kapag ilalak na siya. Sunod nga na makuha ko na yung diskarte sa tamang pagsasalin ay tuloy-tuloy na nga ako. Bali ang gagawin ko kapag naubos ko to lahat at yung mga napagbentahan ay bibili ko na naman ng panibagong set at magdadagdag ako ng ibang scent. Hanggang sa naglabas na nga kami ng electric pan kasi sobrang init ng panahon and eto na nga nakatapos na kami sa ginagawa namin. Dinouble check ko na nga lahat ng mga takip ko nakasarado. Tapos maglalagay na lang ako ng sticker nito kapag may budget na. So yun na guys, thank you for watching.